Tapos ngayong tanghali, tinis ko po yung tubig at ito po yung naging resulta ng test natin. Ayan, so dito na lang tayo, no? Kasi pasensya na kung nakahubad baro ako, nakahubad damit. Napakainit kasi. Bali magkukwentuhan lang muna tayo, no? So, ano nga ba ang nangyari? Bakit namatay? Yun po yung ating topic ngayon. Kasi sa ngayon, successful po ito. Pwede ko na siyang lamnan. Sa ngayon, wala pa pong laman yan. Kasi nga hinihintay ko na maging maayos yung ating tubig. Ano po? Kasi yun yung magiging problema. Okay, so ikwento ko lang para naman magkaroon po tayo ng idea. Panoorin niyo po hanggang huli ang video ito para po sa mga gustong mag-crab fattening ay malaman niyo kung ano yung mga pwede niyo nang iwasan, ano ang dapat gawin, paano ako nag-success without seminar. Yan, paano ko to paano ko po napaganda ngayon ang tubig ngayon lang. Kaya nag-video po agad ako. So, unang dahilan ng pagkamatay ng ating mga mga alagang patabaing alimango, ayun nga pong pagtaas ng ating ammonia. Okay? So meron ako ditong ammonia reading. Ito yan. Oh, nalaglag na. Pagkatapos po namatay ng ating mga alaga, hindi ko muna tinapon yung tubig. And then dumating po yung ating test kit para sa ammonia. Ito nga yon. Okay? So kapag umorder po tayo ng ganito, may kasama na pong card or yung kulay na pagbabasihan natin para po sa prakas o sa tawag dito sa maalat na tubig. Meron din pong fresh water yan. So may instruction naman kung papaano, may instruction po yan kung papaanong gamitin yan. Siguro sunod na video na lang para hindi mas lalong humaba ang ating video. Yun nga. Okay, so ito yung ating test color para sa ammonia. Alam niyo po, mas darker pa dito. Mas darker pa dito sa 8 sa panghuli ang tubig noong bakit nagkandamatay po yung ating mga alimango. So, ang ginawa ko, paano ko siya sinolusyonan? Tinest ko yung aking tubig diyan sa may puso. Doon po pala nanggaling yung sobrang taas ng ating ammonia sa tubig na nagaling sa puso. Ano po, sobrang taas po talaga. Samantalang yung tubig alat na ating kinuha ay nasa in between lang po ng 0 ppm to 25 ppm. In between po nito, no? So siguro mga 10 or 15 ppm lang ang nakukuhang ammonia galing po sa tubig alat. Ano po? Kasi nga yung tubig alat ko ay hindi naman direkta doon sa kalawakan ng ng dagat, kundi dito ako kumukuha. May palaisdaan dito malapit sa amin. Yung labasan ng tubig nila diyan ako kumukuha. So hindi na rin maiwasan na mayroong ammonia talaga. Pero mababa pa rin, 0 ppm, mga 15 ppm lang ang nadidetect niyang ammonia. So isang malaking problema ko yung tubig na nasa puso, which is yun po yung aking panghalo sa tubig alat para magkaroon po tayo ng prakas na tubig. Yung tabsing na tubig, para lang sapat o para sakto lang po doon sa ating alimango. Okay, so paiksiin ko na po ang kwento. Ito na po yung ituturo ko paano ko siya ginawa. Unang testing ko po, hindi ko talaga siya napababa, hindi po talaga bumaba ang ating ammonia, So, ito yung nakababad lang, pinabayaan ko siyang umaandar, nagbago na ako ng filter. Ayan, ito na yung filter system ko na bago, hindi katulad nung una. So, inayos ko na po yung ating filter system. Ayan, ito yung bagsakan ng tubig. Ayan, so kung bakit po yan brown, mamaya ipapaliwanag natin. Nung una, yan, may talaba po yan sa loob, kasi nga ang purpose natin diyan, may na-research po, may nakita akong video, na ang talaba ay nakakatulong para kainin yung mga natitirang pagkain na galing po dito. Yung natitirang pagkain ng alimango na matatapon dito, sila naman po yung kakain. Yan, para pagdating dito, so dito po may filter na po yan, may mechanical filter po tayo dyan sa ilalim. Nakasalansan po yan. At yung tubo na yan, diretso po yan sa ilalim. Nakabaon po sa ilalim yan. Mula doon, meron tayong uling na inilagay. Tapos yung lava rock, and then meron po tayong pagkatapos ng lava rock, meron tayong fiber foam na ganyan, yung puti na yan. Okay, tapos bali 2 layer po yan. Tapos noon ay meron tayong
activated charcoal na nakalagay din po dyan. And then, yan na po yung finishing ulit, yung fiber na puti, nakikita ninyo. Okay, mula naman dito, ay iaakyat po ng pump na yan na maliit, papunta naman dito. Yan, puro DIY lang po tayo. Okay, papunta naman po dito. So, makikita nyo, bakit bulang-bula? Mamaya ipapaliwanag din po natin yan. At ito naman po, yung mga puti-puti na nakikita ninyo na yan, yan po ay biofilter naman. Yan, dyan po maninirahan ang ating tawag dito, yung ating good bacteria. Okay? And then, mula dyan, magkakaroon po ng overflow, papunta dito. Okay, yan na po yun. Ito actually, washing machine lang to eh. Na washing machine lang po yan, no? Nasira. Okay? Mula po dyan, ibabagsak niya naman dito at meron na po tayong isang pump ulit dito. Okay, paakyat naman po yan. Isusupply niya doon sa ating mga container o sa ating mga box. And then, babalik lang po yan ulit doon. Ibabalik niya po ulit dito. No, dadaan sa filter. And then, balik ulit dito. So, ikwento ko lang, yung ating talaba, no, noong wala pang talaba ay nasa 0.50 ppm ang nakukuha nating ammonia, no, po dito sa tubig ko. Nung nilagyan ko po ng talaba, nakakala ko'y makakatulong, ay umabot po ng 2 ppm, no, ang ammonia po ng tubig. So, which is hindi pa po safe, kaya hindi pa po ako naglagay ng mga alimango. So, ang ginawa ko para po, kasi sa tingin ko makakatulong nga naman yung mga talaba dyan, hindi ko na siya kinuha. Ang ginawa ko ay nag-research ako, gumawa ko ng sarili kong pamamaraan, paano ko mapababa mula sa 2 ppm, okay, nasa na ba yung aking card? Mula sa 2 ppm po, or 1 ppm, sorry. Yan, mula sa 1 ppm, okay, pagkatapos ko na magkaroon ng talaba, 1 ppm po siya. Nung wala pang talaba ay nasa 0.50 ppm. So, nung magkatalaba ay nasa 1 ppm. Palagay ko nakadagdag ang talaba na tumaas din po. No, nakakontribute yung talaba ng taas ng ammonia. So, kaya ang ginawa ko, hindi ko muna tinapon yung tubig at inobserve muna natin, nag-research ako, na gumawa ng pamamaraan paano mapababa ang ammonia, which is mataas talaga, hindi pwede kasi sabi po nila dapat ang ammonia natin para sa ating alimango ay dapat maximum po yung 0.25 ppm lang. So which is umaabot ng 1 ppm, hindi po siya safe, baka mamatay ulit, baka mamatayan ulit ako. So ginawa ko ngayon, no, hinayaan ko muna siya habang nag-research ako at meron po ako nakita sa online din nito. Yan. So, ito po yung nakita ko sa online, Biotex, which is ito po yung probiotics. Ano po? Ito po yung source ng ating good bacteria. Okay? Yang dalawa na yan. So, saka ko na siguro i-video yan, no, nang hiwalay kung paano ko siya ginamit. Okay, so nung ginamit ko po ito una, hindi pa brown ang ating tubig, hindi po siya bumaba, no? Ganun pa rin yung tubig natin. Maaring yung good bacteria ay maring hindi siya nabuhay, no? Hindi siya nabuhay. So bagkos nung pagkalagay ko rito, dahil yung mga bakterya siguro ay namatay na at humalo ulit sa tubig, tumaas pa po ng konti, no? Tumaas pa po ng konti sa 1 ppm. So talagang nag-iisip na ako paano ko susolusyonan. Okay, paano natin susolusyonan yung problemang napakataas po ng ammonia. Kasi po ang isang purpose ko dito na hindi palit ng tubig, ano po. Yun yung isang purpose ko talaga, ano po. Nagre-research ako, dapat hindi ako nagpapalit lagi ng tubig kasi unang-una, distansya rin naman yung igiba namin ng alat tubig. And then pangalawa nga, baka ma-stress lang yung alimango sa sige ang palit ng tubig, ano po. Which is ganun pa rin naman ang ating mayroon pa rin ammonia, ano po, mataas pa rin ang ammonia dahil umaabot po ng 1 ppm. So ang ginawa ko kahapon, nagtimpla ulit ako ng panibago nito. Okay, may nakita kasi akong video, nagtimpla ulit ako ng isang ganito, ito lang, no? Yung nitrifying, okay, with odor fixing probiotics. Ito lang yung tinimpla ko. Ito po kasi maintenance, ibang ano din po yan, no? Siguro ihiwalay ko yung video paano natin gamitin yan. So ito po yung tinimpla ko ng isang kalahating kutsarita po ang tinimpla ko diyan. Okay? And then ang ginawa ko para magkaroon ng pagkain yung mga good bacteria, kasi nung una wala po akong ginawang ganon, as in plain tubig lang po talaga. Ang ginawa ko, nagtimpla po ako doon at may kasama po na molasses. Kaya po naging brown ang ating tubig. Kaya po brown yan. Okay? Dahil po sa molasses. Yung molasses ay pagkain po ng ating mga good bacteria para mag-multiply po sila agad. Mabilis po silang mag-multiply. So ngayon nga po, no, kaninang umaga nilagay ko po itong yung kinultivate natin na good bacteria na probiotics, at kaninang maga, kahapon ako nagtimpla, and then kaninang maga nilagay ko na po rito, hinalo ko na. Tapos ngayong tanghali,
tinis ko po yung tubig at ito po yung naging resulta ng test natin. Okay, yan po yung resulta. Ano po ang ano niyan? Ano po ang ibig sabihin niyan? So 0 ppm po or wala na pong ayan siya. So bakit medyo malabo-labo ng konti? Kasi nga brown po yung ating tubig, brownish. No, ayan, brownish po yung tubig na yan. Pero nakita niyo naman ano po, no? Clear na po yan na purong yellow, ibig sabihin wala na pong ammonia. Ito po ang gamit niyan. Ito yung napakaganda na maliles ang maintenance natin sa ating tubig na hindi na tayo laging nagpapalit ng tubig, no? Basta meron po tayo nito. Okay? So gagawa po ako ng panibagong video paano po natin paano ang pagtimpla niyan. Although na meron naman pong description niyan sa likod paano gawin. Yan, meron naman po yan, oh. So, pero gagawa pa rin po tayo ng video ano po para sa tamang pagpaparami ng good bacteria. Ano po? Kasi nung una, hindi ako nag-success eh. Hindi ko nag-success yan. Pagkatapos kong magtimpla nito, kinabukasan, nag-test ulit ako ng tubig, mataas pa rin po ang ammonia. So ngayon ang nangyari, isa sa mga palatandaan, ano po, na yung marami ng good bacteria ang ating tubig, ay yung bumubula nga po ang tubig. Ayan. Hindi po yan ammonia. Ang iba kasi pag bumubula is ammonia. Hindi na po yan ammonia kasi po, ito po yung result ng test ko ngayon lang. Kaya ako gumawa ng video. Ayan. 0 ppm na po yan. Wala na po tayong ammonia. Ayan po. No? 0 po yan. Walang ammonia. Okay? So, safe na ang ating tubig. Kaya po, pwede na po nating lagyan ito ng alimango. Okay? Pwede na tayong magsimula. At ang palatandaan na maraming bula na ganyan ay maaaring marami na po ang good bacteria na siya pong kumokontrol, na siya pong kumakain ng mga ammonia, which is i-convert po niya yung ammonia, i-convert po niya sa nitrates. Ano po? So hindi ko pa masyadong alam yung mga terminolohiya niyan, pero base po dito, ano po, ay kakainin niya, ano po, mawawala po yung ammonia. Kaya i-convert nga po niya into nitrates, and then parang nitrates. Sa sunod na video ko po tungkol dito, ay gagawin po natin ng video yan. At least ngayon, ano po, so solve na po yung problema, brownish na lang. Palagay ko naman hindi makakaapekto ang brown na yan sa alimango kasi maganda nga din po yan dahil meron po siyang ano ngayon, no, meron siya ngayong molasses, no? So maaaring makakatulong pa rin po yan sa ating alimango. Okay, so yun lang po ang ating yan, hanggang dito talagang kalap na po yung mga ano natin, no? Hihigupin niya yan papunta doon, itatapon dito sa mga ano natin. Ayan, no, brown na rin, no? At may mga bula-bula, no? Ayan, no? So wala pa pong laman to, no? Talagang in-experiment lang po namin. In-experiment ko lang to para lang po makuha ko yung tamang timpla, no po, para hindi po ako palit ng palit. At ang maganda po rito, no? Diyan sa ating Orobiotics na yan, aqua products, so ay hindi po tayo magpapalit ng tubig. Titimplahan lang natin yan. Okay, so sa ngayon, yun lang muna ang ating update sa ating pong project na aquaculture system or RAS system po natin. Okay? So, kung ano man po ang magiging resulta nito, ay update ko po agad kayo doon sa mga nagsusubaybay na gusto pong sumubok o simulan ang ganito pong negosyo, ano po, yung crab fattening, no, yan lahat DIY lang po yan. Meron akong video paano ko 'to ginawa, ano po, malamang doon sa video ko na yan, hindi man po siya detalyado, pero at least makikita ninyo kung ano ang pamamaraan kong ginawa. Ayan, ganyan lang, no? And ang naging puhunan ko lang dito, ang naging simula, kasama na po itong kubo na pinaglagyan, parang hindi pa ako umubos ng nasa 20 siguro. Okay, so ngayon may mga nadagdag, of course, may mga nadagdag itong ref, binili ko rin naman yan, yung mga pump na yan na maliit, no? At saka yung ano, tawag dito, yung biomedia na dinagdag ko po diyan. Okay? So, 'yun. Yeah, kailangan lang. Sa sunod, bakit kumukulo na ganyan? Po, kasi meron din po tayong pump dito na isa. Ayan, oh. Itong isa na to. Okay, kaya bali tatlo po 'yan. Isang maliit dito na iakyat niyo rito. Pagkagaling naman dito, kailangan meron din po kayong pump na siya pong humahalo niyang ano natin na yan kasi nandiyan po nakatira ang napakaraming bakterya. Pagdating dito, yung pump naman na yan, iaakyat niya naman po dito. Kung gusto niyo po ng detalyadong ano nito, so pwede ko po kayong turuan, pwede niyo ako i-message, no? Kung paano ko po DIY, paano ko po ginawa ang ating DIY aquaculture recirculating aquaculture system. Okay? Pati yan, no? Makakamura tayo niyan. Kasi kung doon o-order kayo ng talagang crab box fattening,
ay nakita ko na yung presyuhan nila. Yung 20 boxes ay nasa 100,000 kasama yata sit up noon. Ano po? Hindi ko lang alam. Hindi kasi ako hindi po ako nag-inquire kasi sabi ko kaya ko namang gawin yung ganyang sistema, ano po. Kaya kasi air conditioning po ako, no? Chiller. So yung mga ganitong sistema, meron akong idea, no? Pabalik-balik lang. Okay, so yun lang mga kalakwatsiro nating agriculture diyan na gusto pong magkaroon ng ganito pong klaseng negosyo. So ito na po yung simula. Hindi na kayong mahihirapan. Reveal ko na kung ano, paano ko ginawa, no? Kung mataas talaga ang amonya ng inyong mga tubig na galing sa bomba, sa puso, o pwede po natin gawin na ganito para pababain o alisin ang amonya sa ating pong mga tubig. Okay, so kung nakatulong po ang video ito, no, sa inyo, ay please, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe lang po para kapag meron po tayong update sa ating pong project, ay agad-agad po kayong manonotify. And syempre, like and share. At salamat din po kung hindi ninyo in-escape ang inyong mga ads. Okay, kasi may ads po ang ating video. So, salamat kung hindi po ninyo in-skip yan. Okay, so yun lang. God bless po sa ating lahat and bye-bye!